Ang pagbangon ng isang lihim na halimaw sa ibabaw ng kalangitan ng silangan, isang bagong anyo ng kapangyarihan ng isinilang, tahimik, mabilis, nakakatakot, isang sandatang idinisenyo hindi lamang upang lumipad, kundi upang mamuno sa himpapawid ng digmaan. Ito ang Z-20, ang halimaw ng kalangitan ng China. Sa loob ng maraming dekada, ang China ay nakamasid lamang. Pinapanood kung paanong ang mga bansa tulad ng Amerika at Russia ay nagtataglay ng mga sandatang panghimpapawid na tila walang kapantay. Ang Apache ng Amerika, ang Mi-28 ng Russia, mga simbolo ng teknolohiyang hindi basta-basta maabot. Ngunit sa mga lihim na pasilyo ng Changhai Aircraft Industries Group, isang panibagong proyekto ang unti-unting nabubuo. Isang proyekto na magpapakita sa mundo na hindi na basta manonood ang China. Sila na ang magiging sentro ng bagong panahon ng lakas militar. Noong huling bahagi ng dekada 1990, tahimik ngunit matindi ang ambisyon ng People's Liberation Army, PLA. Alam nilang sa modernong digmaan, hindi sapat ang dami ng sundalo. Kailangan nila ng mataas na teknolohiya. At sa larangan ng himpapawid, kailangan nila ng isang sandatang kayang makipagsabayan sa mga pinakatanyag na attack helicopter sa mundo. Dito nagsimula ang Project 9410, ang codename ng magiging Z-10. Ang proyektong ito ay nakabalot sa lihim. Sa mga ulat, maging ang mga inhenyerong Chino ay nahirapang makakuha ng kompletong impormasyon. Ilan lamang ang nakakaalam ng kabuuang disenyo at maging ang ilang bahagi ng sistema ay pinaghati-hatian ng mga laboratoryong hindi magkakilala. Lahat ay kontrolado, lahat ay tahimik. Dahil alam nilang isang maling hakbang lamang, maaaring matuklasan ang kanluran ng kanilang binabalak. Ang layunin, isang attack helicopter na kayang tumagal sa labanan, kayang magdala ng mabibigat na armas at kayang makipagbakbakan ng pantay sa Apache AH-64. Ngunit may isang problema, wala pang bansa sa labas ng Amerika at Russia ang matagumpay na nakalikha ng ganitong antas ng helicopter. Ang Z-10 ay hindi ipinanganak ng mag-isa. Nangangailangan ito ng tulong mula sa ibang bansa. At sa maikling panahon, ang China ay tumingin sa kanluran, partikular sa Europa. Ayon sa ilang ulat, isang kumpanyang mula sa Italy at isa pa mula sa South Africa ang lihim na tumulong sa China sa paunang disenyo. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari nang makuha ng China ang teknikal na tulong mula sa Eurocopter, ngayon ay Airbus Helicopters. Bagaman hindi ito opisyal na kinilala, maraming eksperto ang naniniwala na ang unang prototype ng Z-10 ay may halong teknolohiyang Europeo. Isang kombinasyon ng disenyong Chino at karanasang banyaga. Unti-unting umusbong ang katawan ng Z-10, mahaba, matulis at agresibo ang disenyo. May dalawang upuan, isa para sa piloto at isa para sa gunner. Ang cockpit ay nakabalot sa armor na kayang tumagal sa 23 mm na bala at ang fuselage ay ginawa upang maging aerodynamic at matibay kahit sa matinding kondisyon ng labanan. Ngunit higit sa lahat, ang puso ng Z-10 ay ang engine. Sa unang mga taon ng pagdevelop, isang malaking suliranin ang sumalubong sa mga inhenyero ng China, ang kakulangan sa maaasahang makina. Walang sapat na domestikong engine na makapagbibigay ng kinakailangang lakas para sa isang heavy attack helicopter. Kaya't napilitan silang umasa sa dayuhang teknolohiya. Gumamit sila ng makina mula sa Pratt & Whitney Canada na di umano'y ibinigay para sa civilian project. Ngunit sa likod nito, ginagamit pala ito sa military testing ng Z-10. Nang malaman ito ng mga kanluraning bansa, agad nilang pinutol ang suporta. At ang China ay muling naiwan. Ngunit dito rin nakita ang kakaibang katangian ng mga Chino, ang kakayahang mag-improvise. Gamit ang natitirang kaalaman mula sa dayuhang makina, nagsimula silang bumuo ng sariling bersyon, ang WZ-9 engine. Hindi ito perpekto ngunit sapat upang itulak pasulong ang proyekto. Pagkaraan ng ilang taon ng pagsusubok at kabiguan, lumipad sa kauna-unahang pagkakataon ng Z-10 noong April 29, 2003. Isang araw na formal na nagbukas ng bagong kabanata sa kasaysayan ng China. Mula sa pagiging tagamasid, sila na ngayon ang gumagawa ng sandatang kayang makipagsabayan sa mga makapangyarihang bansa. Sa isang lihim na base sa Jiangxi Province, pumailan lang sa himpapawid ang unang prototype ng Z-10. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ang bigat ng kasaysayan. Ang mga mata ng mga opisyal ng PLA ay nakatutok sa kalangitan, habang unti-unting umaangat ang helicopter sa hangin. Matagumpay ang unang paglipad, ngunit sa likod ng mga palakpak ay naroon ang mga problema. Ang flight control system ay hindi pa ganap na maaasahan, ang engine ay kulang sa thrust, at ang stability ay hindi papasado sa pamantayang militar. Ngunit hindi ito naging hadlang. Sa bawat kabiguan, isang panibagong pag-asa ang sumusulpot. Ang mga inhenyero ay nagtrabaho araw at gabi, pinahusay ang aerodynamics, binago ang rotor blades at in-upgrade ang avionics. Sa loob ng mahigit 10 taon ng pagtitiyaga, unti-unting umusbong ang pinalakas na bersyon, ang Z-10ME, na may mas malakas na engine, mas advanced na targeting system, at mas makapal na armor. Hindi lamang ito helicopter. Ito ay simbolo. Simbolo ng bagong anyo ng kapangyarihan ng Beijing. Sa bawat pag-ikot ng rotor nito ay naroon ang mensahe sa mundo. Hindi na kami ang bansang ginagaya. Kami na ang gagayahin. Ang Z-10 ay itinayo hindi lang para sa depensa, kundi para ipakita na ang China ay may kakayahan ng lumikha ng sandatang panghimpapawid mula sa sariling talino at teknolohiya. Sa mga military parades sa Beijing, madalas itong lumipad sa hanay ng mga jet fighter at drone. Isang paalala sa sinumang magtatangkang hamunin ang kapangyarihan ng bansa. Sa ilalim ng anino, ang lihim na labanan ng Z-10. Narrator, mabagal, may lalim. Sa bawat lipad ng Z-10, may dalang mensahe. Isang babala, isang paalala, isang pahayag ng bagong kapangyarihan. Ngunit sa likod ng kagandahan at lakas ng makinang ito, naroon ang mga lihim na hindi ibinubunyag sa publiko. Mga lihim na operasyon, mga eksperimento sa labanan, at mga kabiguan na itinago sa ngalan ng ambisyon. Ang unang tunay na pagsubok ng Z-10 ay hindi nangyari sa digmaan laban sa ibang bansa, kundi sa loob mismo ng China.
Noong unang bahagi ng dekada 2010, ginamit ng People's Liberation Army ang Z-10 sa mga anti-terrorism operation sa rehiyon ng Xinjiang, isang lugar na puno ng tensyon, kabundukan at mga rebelde na armado ng matataas na kalibre. Ang mga misyon ay lihim. Walang opisyal na dokumentong inilabas, ngunit ayon sa mga ulat ng mga residente, may mga pagkakataong naririnig nilang parang nagniningning sa gabi ang langit. Mga missile na galing sa ere, tinatamaan ang mga target sa lupa. Ang Z-10 din ay napatunayan bilang epektibong sandata sa malalawak na disyerto at mabatong kabundukan, ngunit hindi pa rin ito perpekto. Maraming piloto ang nagreklamo na mahirap kontrolin ang helicopter sa manipis na hangin ng matataas na lugar. May mga ulat din ng engine failure at overheating. Ang WZ-9 engine, bagamat lokal na ginawa, ay hindi pa kayang makipagsabayan sa tibay ng Western engines tulad ng sa Apache. Ngunit sa mata ng PLA, ito ay simula pa lamang. At sa bawat misyon, bawat paglipad, at bawat pagbangga ng mga bala sa armor ng Z-10, natututo sila. Habang lumalakas ang reputasyon ng Z-10, nagsimula rin ang bagong labanan, hindi sa himpapawid, kundi sa larangan ng propaganda. Sa mga forum ng militar, mga video online at mga social media sa China, ipinapakita ng mga sundalo at tagahanga ang Z-10 bilang sagot sa Apache. May mga video na nagpapakita kung paano nito kayang mag-lock on ng target mula sa 4 kilometro at kung paanong nakakaiwas ito sa mga heat-seeking missile gamit ang advanced infrared suppressor. Ngunit sa kanluran, iba ang pananaw. Para sa kanila, ang Z-10 ay hindi pa rin kapantay ng Apache AH-64D. Mas mahina raw ang armor, mas mababa ang thrust-to-weight ratio at kulang sa combat experience. Ngunit ang China ay may ibang sandata, determinasyon. Hindi nila kailangang maging perpekto sa unang henerasyon dahil alam nila habang lumilipas ang panahon, bawat bersyon ay magiging mas malakas. At dito nagsimula ang ikalawang yugto ng kanilang ambisyon, ang pag-upgrade. Lumipas ang mga taon. Ang mga inhenyero ng Changhai at Harbin ay patuloy na nagdisenyo, nag-eksperimento at nagtagumpay sa bawat pagkakamali. Lumabas ang Z-10K, isang bersyon na idinisenyo para sa Chinese Army Aviation Units. Sinundan ito ng Z-10ME, ang mas mabigat, mas maarmas, at mas protektadong modelo para sa eksportasyon. Ang Z-10ME ay may advanced composite armor, mas malaking external fuel tanks, at mga pinahusay na heat exhaust na nagpapababa ng infrared signature. Kaya mas mahirap itong ma-detect ng mga missile. Ito rin ay may kakayahang magdala ng HJ-10 anti-tank missiles katumbas ng American Hellfire. Kaya nitong sirain ang tangke sa layo na higit 6 na kilometro. Isang napakalaking hakbang para sa bansang minsang walang sariling attack helicopter. At higit sa lahat, nagsimula na itong ibenta sa ibang bansa. Sa mundo ng sandata, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa larangan ng labanan, kundi sa merkado ng pandaigdigang militar. At dito, nagpasya ang China na ipasok ang Z-10 sa global stage. Ang Pakistan ang isa sa mga unang interesado. Matagal na ang kalyado ng Beijing at naghahanap sila ng alternatibo sa mas mahal na American at Turkish helicopters. Noong 2015, ilang Z-10 units ang ipinadala sa Pakistan para sa evaluation. Ngunit muli, lumitaw ang lumang problema, ang makina. Dahil sa mainit na klima at matataas na lugar ng Pakistan, hirap ang engine ng Z-10 sa performance. Hindi ito nakapasa sa inaasahang standard ng Pakistan Army, ngunit hindi dito nagtapos ang istorya. Gamit ang mga obserbasyon mula sa Pakistan, in-upgrade ng China ang Z-10ME para magkaroon ng mas malakas na power plant. Ang resulta, mas mahusay na flight control, mas matatag na pag-hover at mas mahabang operational range. At sa mga sumunod na taon, iba't ibang bansa sa Asia at Africa ang nagsimulang magpakita ng interes. Habang patuloy ang pagunlad ng Z-10, ang mas malaking larawan ay unti-unting lumilinaw. Ito ay hindi lamang helicopter. Ito ay simbolo ng self-reliance. Ang China ay hindi na umaasa sa mga teknolohiyang banyaga. Sila na mismo ang gumagawa, nag-i-eksperimento at nag-iinobate. Sa mga military exercises sa South China Sea, madalas na makita ang Z-10 na lumilipad kasabay ng Z-19 scout helicopters, mga drone at armored ground units. Ito ang bagong mukha ng modernong Chinese warfare, pinagsamang teknolohiya, disiplina at koordinasyon. Ang bawat paglipad ay bahagi ng isang mas malawak na estratehiya, ang Integrated Joint Operations Doctrine ng PLA. Ngunit may mas malalim pang simbolismo ang Z-10. Ito ay patunay na kaya ng isang bansang dating umaasa sa kopya, na ngayon ay kayang lumikha ng orihinal at mapanganib na teknolohiya. Sa ilalim ng mga headline ng pandaigdigang politika, may mga ulat na ginamit ang Z-10 sa mga border skirmishes sa paligid ng India at Myanmar. Bagaman walang opisyal na kumpirmasyon, ilang satellite images ang nagpapakitang may mga Z-10 units na nakadeploy malapit sa Himalayas. Ang tanong ng mga eksperto, handa na ba talaga ang Z-10 sa full-scale warfare? O ito ba ay simbolo pa lamang, isang anino ng darating na mas makapangyarihang henerasyon ng mga attack helicopter ng China? Ang mga sagot ay mananatiling lihim. Dahil sa China, ang mga lihim ng militar ay itinatago hindi para itago, kundi para ihanda sa tamang panahon. At marahil, sa oras na iyon, ang mundo ay makakakita ng bersyong hindi lamang kayang makipagsabayan sa Apache, kundi kayang lampasan ito. Sa huli, ang Z-10 ay hindi lang tungkol sa bakal, rotor o bala. Ito ay tungkol sa ideya na ang kapangyarihan ay kayang itayo mula sa loob, na ang teknolohiya ay hindi lamang pag-imbento, kundi pagpupunyagi, na ang tunay na lakas ay hindi nasa labas, kundi sa loob ng bansa na naniniwala sa sarili. Mula sa unang araw ng Project 9410 hanggang sa makabagong Z-10ME, tumagal ng halos 3 dekada ang paglalakbay na ito, isang paglalakbay na puno ng pagkakamali, pag-asa at sakripisyo. At ngayon, habang lumilipad ang mga Z-10 sa ibabaw ng mga bundok, dagat at disyerto ng China, dala nila ang pangalan ng bawat inhenyerong nagtiwala sa imposible. Ito ang Z-10, ang halimaw ng kalangitan, ang anino ng bagong siglo ng China.
at ang simbolo ng isang bansang muling ipinanganak sa lakas ng sariling talino. Ang labanan sa hinaharap, ang Z210 at ang bagong mukha ng digmaan sa Asya. Habang lumilipas ang mga taon, hindi humihinto ang pag-ikot ng rotor ng kasaysayan. Ang ZTD train, minsang lihim na proyekto sa mga hangarin ng iilang inhenyero, ay ngayon naging haligi ng modernong sandatahang lakas ng China. Ngunit sa bawat bagong modelo, sa bawat paglipad nito sa ulap, may mas malaking tanong na bumabalot. Ano ang susunod? Ang ika-21 siglo ay panahon ng mabilisang pagbabago sa paraan ng pakikidigma. Kung dati ay mga tangke at sundalo ang pangunahing sandata, ngayon ang laban ay sa taas, sa himpapawid at sa data. Dito pumapasok ang bagong papel ng ZT-10. Ang mga modernong bersyon nito ay hindi na lamang mga helicopter na nagdadala ng misil. Ito ay bahagi na ng mas malawak na network. Isang sistemang kumukonekta sa mga drone, satellite at mga ground command unit sa isang digital ecosystem. Isang smart battlefield kung saan bawat Z-10 ay mata, tainga at kamao ng isang mas malaking nilalang, ang People's Liberation Army Air Force. Ang Z-10 ay tinuturuan na ngayon ng Artificial Intelligence System na tumutulong sa pilotong mag-lock on ng target sa loob lamang ng ilang segundo. May kakayahan itong magpadala ng impormasyon sa ibang unit, mag-coordinate ng atake at umiwas sa mga missile gamit ang real-time analytics. Ito ang bagong mukha ng digmaan. Tahimik, mabilis at tumpak. Sa gitna ng lumalaking tensyon sa Indo-Pacific region, ang presensya ng Z-10 ay hindi lamang pisikal. Ito ay psikolohikal. Sa tuwing lumilipad ito sa South China Sea o lumalapag sa mga base malapit sa Taiwan Strait, nagdadala ito ng mensahe. Handa kami. Ang mga bansa sa paligid, gaya ng Japan, India at Pilipinas, ay nakamasid. Dahil alam nila ang bawat paglipad ng Z-10 ay hindi simpleng training. Ito ay bahagi ng mas malawak na plano, ang Active Defense Doctrine ng PLA, kung saan ginagamit ang mga air assets hindi lang para depensa, kundi bilang pangil ng deterrence. Hindi man ito pa ginagamit sa direktang digmaan laban sa ibang bansa, pero ang epekto nito ay ramdam sa mga pulong diplomatikong puno ng tensyon. Ang mga bansang may hangganan sa China ay nagsisimulang magpalakas din ng sariling air fleets, at sa ganitong paraan, ang Z-10 ay hindi lang armas. Ito ay naging sanhi ng arms race sa Asya. Sa mga laboratorio ng China, tahimik ngunit abala ang mga siyentipiko at inhenyero. Pinaghahandaan nila ang susunod na henerasyon ng attack helicopter. Tinatawag nila itong Z-10B Plus or sa ilang ulat, Super Z-10. Ang bagong bersyon ay di umano'y magkakaroon ng stealth technology, mas magaan ngunit mas matibay na frame at hybrid propulsion system na magpapatahimik sa tunog ng rotor. Isipin mo, isang attack helicopter na halos hindi marinig habang papalapit sa target. Isang halimaw na dumarating bago mo pa maramdaman ang hangin ng kanyang paglipad. Ngunit higit pa sa pisikal na aspeto, binabago ng China ang konsepto ng paggamit ng attack helicopters. Kung dati ay solo itong umaatake, ngayon ay bahagi na ito ng integrated swarm tactics, kung saan kasabay nitong lumilipad ang mga unmanned drones. Habang ang Z-10 ang nagiging command node sa ere, ang mga drone naman ang nagiging paningin sa harapan. Isang taktika na nagbibigay sa China ng kakayahang umatake ng sabay-sabay mula sa lupa, himpapawid at cyberspace. Ngunit sa bawat pagangat ng kapangyarihan, may kasabay na pangamba. Sa mga lungsod ng Tokyo, New Delhi at Washington, pinag-aaralan ang bawat galaw ng Z-10. Ang mga think tank ay naglalabas ng mga ulat, tinatantiya kung gaano nakalayo ang teknolohiyang Chino. Marami ang nagsasabing hindi pa rin ito kapantay ng Apache o Tiger. Ngunit sa iba, mas nakakatakot ang ideya na hindi ito kailangang maging kasing galing. Sapat ng marami, mura at madaling i-produce. At sa larangan ng digmaan, minsan, ang dami at bilis ng produksyon ang tunay na sandata ng tagumpay. Ang China ay may kakayahang gumawa ng 12 ng Z-10 kada taon. Sa loob ng ilang dekada, maaari itong magkaroon ng fleet na kayang bumago sa balanse ng kapangyarihan sa buong Asya. Isang tahimik na revolusyon sa himpapawid at walang makakapigil dito. Sa mga bundok ng Tibet at mga disyerto ng Gobi, araw at gabi ang training ng mga piloto ng Z-10. Ang bawat isa ay tinuturuan hindi lang lumipad, kundi makipagdigma sa ilalim ng matinding kondisyon. May mga simulation kung saan kailangan nilang magtagal ng mahigit 1 oras sa ere, umiwas sa anti-aircraft fire at umatake sa mga target sa lupa na halos nakatago sa radar. Ang mga piloto ay hindi tinuturing na ordinaryong sundalo. Sila ay tinatawag na Sky Hunters. Sila ang bagong elite ng PLA Air Force na sinasanay hindi lang sa paglipad, kundi sa taktikal na pag-iisip at coordination sa ground command. Para sa kanila, ang Z-10 ay hindi lang makina. Ito ay kapatid, kasangga at ay simbolo ng dangal ng kanilang bayan. Sa mga salaysay ng kasaysayan, ang mga sandata ay dumarating at umaalis. Ngunit ang mga simbolo, nananatili. Ang Z-10 ay hindi na lamang kwento ng metal at makina. Ito ay kwento ng isang bansang matagal ng hinamon ng kasaysayan at ngayon ay unti-unting bumabangon upang muling isulat ito. Marahil, hindi kailanman makakaranas ng malawakang digmaan ang Z-10. Marahil, mananatili itong bantay sa mga base, handang lumipad kung kinakailangan. Ngunit ang mismong presensya nito ay sapat na upang baguhin ang isip ng sinumang magtatangkang sumubok. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang tunay na layunin ng lakas ay hindi ang pumatay, kundi ang pigilan ang digmaan. Ngayon, mahigit 2 dekada na ang lumipas mula ng unang lumipad ang prototype ng Z-10. Ang dating proyektong lihim ay ngayon ipinagmamalaki sa mga military parade ng Beijing. Ang mga bata sa China ay tumitingala sa langit, pinapanood ang mga helicopter na dumadaan, dala ang pulang bandila ng kanilang bansa. At sa bawat pag-ikot ng rotor, may mensaheng inuukit sa hangin. Kaya namin. Ang Z-10 ay naging bahagi na ng pambansang identidad, isang ebidensya ng industrial na revolusyon ng China. Mula sa pagiging bansang umaangkat ng teknolohiya, sila na ngayon ang nag-export.
At habang ang ibang bansa ay nag-aalinlangan, tahimik na lumalawak ang impluensya ng China sa himpapawid. Narator, malumanay, may pagninilay. Ang Zheituan ay hindi perpekto. Ngunit tulad ng mga taong lumikha nito, ito ay patuloy na umuunlad. At marahil, iyon ang tunay na aral ng kwentong ito, na ang lakas ay hindi nasusukat sa taas ng lipad, kundi sa kakayahang bumangon sa bawat pagbagsak. Mula sa mga blueprint na itinago sa dilim hanggang sa himpapawid ng modernong Asya, ang Zheituan ay patunay na kahit ang pinakamalaking pangarap ay maaaring mabuo kung may disiplina, determinasyon at pananampalataya sa sariling kakayahan.